Hello, assalamualaikum mga kapatid na 18 Marines. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Hinistalo ang mga Tulfo brothers dito. Tinawanan ng ex-Marines ang mga banat ng mga Tulfo, lalo na kay Rap-Rap, na sinabihan silang kargador, kaya ang buwelta nila, ha ha ha. Hoy, Blue Ribbon Committee ng Cayetano Faction, magkakaroon umano ng hearing sa Huwebes. Pagkatapos po natin marinig kagahapon kay Libby Baligod na meron umanong nilulutong committee hearing ang Blue Ribbon, yung Senator Pia ngayong Huwebes, sinigundahan po yan ng isang dating congressman na si Mike Defensor. Meron daw talagang hearing sa Huwebes. Patay ka, tulpok. Baka yung 8 malita mo, magiging 20 na yan. At ito po ang kanilang pasabog. Tinagurian po nilang Fairless 14. Susugod po sa Huwebes, patay ka diha. Matatapos na talaga itong mga buhayang ito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pagkatapos po kutyain ni Rap-Rap Tulfo, kagahapon ang 18 ex-Marines or 18 ex-soldiers, tinawanan lang po ng mga ito ang mga pinagsasabi ni Rap-Rap na di umano'y mga kargador sila. At ayon sa kanila, pagbaba nila, handa naman daw pala sila humarap sa Blue Ribbon Committee kagahapon. Maganda ho siguro na kahit sinong Blue Ribbon yan, butang inasugod kayo. Kaso ang problema, dito kay Erwin Tulfo Blue Ribbon, nakahanda ang contempt order. Problema dyan. Pero ayon sa kay Tulfok Bindalo, umatras si Bindalo Yung grupo ni Gatchalian Hindi daw talaga hearing yun Ano lang yun, consultative hearing lang daw. Meeting nga lang, hindi hearing. Pero handa po ang mga 18 ex-Marines na humarap. Narito po, pakinggan po muna natin ang buwelta nilang tawa. Iyak na ng mga bubunisang tanganista nito. Okay, ang buwelta nilang tawa. Narito, pakinggan natin. Hello, assalamualaikum mga kapatid na 18 Marines. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador. I love you. Yeah. Allahu Akbar. Rap, I love you, Rap. Sabi ni Atty. Torion. Allahu Akbar, I hate you. Hindi naman daw sila kargador. Talagang Marines po sila. Yung dalawa kasi yung Philippine Army. So yung 16 po ay Marines. So majority sa kanila Marines. So 18 ex-Marines. Pero ito pa yung isa nilang banat. Pakinggan natin. Pilipinas. Video yan, video. O, ano masasabi nyo? Ba't willing kayong magsalita kanina? Anong nangyari? Ha? Hininto nila, sir, Hininto. Pababa na sana kami, sir. Pinahinto. Wala na, sir. Hininto. Pero kung papatawag kayo ulit, okay kayo. Tingnan mo, okay talaga. Kanina, siniraan kayo ng siniraan. Kung ano nung sinasabi, o anong reaksyon nyo doon? Accept namin yan, sir. Kasi natural yan. Ganun talaga maging reaction nila. Yung please, everyone. Yan. Pero yung sinasabi na, parang sinasabi daw nila nag-script kayo, invento daw. Hindi yung totoo, sir. Halos hindi ka namin binabasa na to, sir. Oo. So pag pinatawag kayo, willing kayo ulit? Yes, sir. Kahit MPA magpatawag, sir.
Yun. Ayan oh. Ang buwelta, ang sagot ng 18X Marin sa magkapatid na Tolfo na suki ng Viva Max. Ha ha ha. Tawa lang po. Handa naman pala sila. Hindi naman pala sila umuurong dyan sa committee consultative hearing ng mga Tolpo brothers. Ready naman daw. So consistent ha. Yung pahayag ni Atty. Levi Baligot na sabi nila, pagbaba namin, gusto namin din mag-attend. No? Mag-attend sila. Kaso daw, tinapos na ni Erwin Tolpok. Tinapos kasi ni Erwin Tolpok, ang kanilang, ang tawag dyan, a reason, ay lindol daw. So, nagamit pa ang lindol ng mga hinayupa. Yun din ang sinabi ni Sherwin Gatchalian. Putang ng Erwin Sherwin, magkapareho kasi mga bugok. No? Papakinggan natin yung reason nila muna. Bakit tinapos agad? Ito. To Mindanao, saka lakas ng earthquake doon, 7.5. At pumapasok lang yung mga reports, nakita namin, daming devastation. So sabi namin na suspend na muna dahil wala rin naman yung 18 bodyguards. Pero marami naman ang pag-usapan yun, especially from the agencies. So ang plano namin is nag-aayos kami ng grupo para magdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport the following day. Sir, reaction po dun sa statement. Ayun, 18 bodyguards naman yung kay Gatchalian. Wala namang problema, medyo okay kasi bodyguard. So, hindi nila mabanggit yung Marines kasi nga malakas ang impact niyan pag Marines. So, pag sinabi mong Marines kasi, matindi manindigan yan. So, bodyguards na lang. Walang problema naman dyan Pero, huwag nyo rin po i-discredit yung pagiging Marines nila na nagserbisyo po sila sa bayan, 16 po yan Pero hintayin po ninyo yung yung 14 Fairless. Talagang Marines po yan. Ito, tuloy natin. Ng Marines, ex-Marines, ex-former soldiers for Senator Erwin to inhibit sa Blue Ribbon. Sa pagpe-preside daw, sir. Well, yung kanilang statement came from a time na hindi naman official yung gathering nila. So, sana kung dito nila ginawa yan, meron silang ganung pahayag, then it's official. Nung hindi official, so gusto mo talaga dyan sa committee ni Tolfo. Siyempre, hindi muna sila pupunta dyan. Ang gusto nila, mag-inhibit si Tolfo. Pag mag-inhibit si Tolfo, mas the best kasi mantakin mo, yung inaakusahan, siya nag-iimbestiga, siya magja-judge, siya mag-abogado, siya yung huwis. Anak ng kagumang. Siyempre, for delikadesa ba, yung mag-inhibit ka. Maraming pwedeng mag-inhibit yan. Si Tito Soto, Tuta Soto, dapat mag-inhibit yan. Dapat nga si Panfilo Lacson mag-inhibit rin. Maraming ipag-inhibit dyan sa grupo ninyo. Hindi nga, tuloy So, sir, walang merits, walang bearing kahit sinabi nila na pababa na sana sila after the press con. Nandito na sila Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Masabi ko nga, kung ang puso mo, malinis ang konsyensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Kahit na i-contempt ka, kahit na duru-duruin ka, magsabi ka lang ng totoo. Sir, hindi lol. Sabi niya, kahit i-contempt ka, kahit duro-duruin ka, magsabi ng totoo, pwede pala yun. Senador, duro-duruin ninyo yung resource person, tapos tinatakot ninyo i-contempt. Tangin na, ang bubo nito. Lala mo, Gatchalian. Ito ba yung magiging Senate President? Puta, umubob, no? Walang alam sa batas. Magiging kingkoy lang talaga yung Senado na yan, kakatawanan. Kung matuloy po ito pagiging Senate President. Naku, huwag kayong pumayag dyan. Putang, walang kwenta yan. Duruin daw. Kahit i-contempt ka, pakulong ka doon sa Pasay, okay lang. Tapos hindi pakawalan. Hanggat matapos itong 20th Congress, anak ng kagwang naman to. Tuloy
Yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa building. Sen, do you think they're afraid to face your camp, your block? I don't know. It's nandito na kasi sa building eh. 5th floor, 2nd floor to, konting hakbang na lang. Nandito na sila. So, why all the trouble of may press con and everything? This is the best press con. Nandito kayo lahat eh. Lolo. Kayo nga, preskon kayo. Gamit ang pera ng bayan. Samantala yung 18 ex-Marines, preskon eh. Wala mang widalda sa kaba ng bayan dyan eh. Kung kayo, pwede kayo mag-preskon. So yung 18 ex-Marines, hindi pwede. Gusto nyo dyan sa plenary, sa bugos ninyo. Hindi rin naman ano yan. Hindi rin naman yung tawag yan. Sabi ni Bindalo Tulfo, hindi yan na hearing eh. Meeting sa Purok. Bakit mo i-contempt? Anak ka ng kagwang ang ubob oh. Okay guys. I-invite pa sila sa next? I-invite pa rin sila sa next hearing? Sir, nag-usap na sir kayo ni Senator Alan? Invited sila sa next. Nag-usap na sir kayo ni Senator? Open to talk to everyone. Sir, ba't may-meeting pa rin kayo ni... Some work first, dami. Putang ina, no? Ayan, mga bayarang media. Bastos. Na pro tempore. Hindi pwedeng ganyan. May nagtatanong pa sa'yo. Tingnan mo, si Senator Alan Peter Cayetano, sasabihin niya na last question. Ine-entertain niya. Pero ito sabay lang alis. Puta, ito yung pinakabubong Senate President. Kung bobo si Tuta Soto, Panay Itbulaga, naku, mas lalo to. Okay, ito, imbitado daw yung 18 ex-Marine. Hindi po takot yung 18 ex-Marines. Sumugod nga sa Senado, sasabihin ninyo takot. Ang tinapos lang kayo ang takot. Ba't yung tinapos? Ito naman yung sagot ni Erwin Tolpok dyan, oh. I didn't contempt. Hindi po pwede kasi it was just an invitation. This is just a meeting. It's not a hearing. So, kailangan muna namin i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin ang process, di ba? Kailangan din sa floor, magbubutuhan doon, may object, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot call this a hearing because matutulad din kami sa kanila last time na nag-hearing sila pero magiging sham hearing po. Kaya meeting, we call it a meeting. And we cannot compel anybody to attend because it's just a meeting. It's not a hearing proper yet. Tanga mo! Kumambyo si Bindalo. Hindi daw pwede i-contempt. Putang inang media nagtanong na i-contempt yung yung 18 ex-Marines. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala talagang mag-attend dyan sa inyo kasi bogus kayo. Ito pinatunayan mo, bogus kayo. Mantakin mo, hindi pala hearing yan. Ang tawag pala dyan, consultative hearing. Meeting. So meeting sa Purok, parang mga CBO, Purok President, Vice President, nagmi-meeting. Diyos ko, Ginoo. Anong magaya sa, doon sa Blue Ribbon ni Pia? Hindi. Blue Ribbon ni Pia Cayetano ay yan ng majority dyan sa Senado. 13 po nag-elect dyan eh. Sa inyo 12. Saan kayo? Sa 13, sa 12? Putagin na naman. Are you frustrated? Kasi andito na sila, sir. They could have gone here. Bababa na daw sana sila. Sen, atin daw sila. Kasi kakatapos lang ng press con nila sa taas, sir. We sent our Senate Secretariat and asked Senator Robin, his staff, sabi sandali lang, 1 hour pong pinag-antay. Sana nagsabi sila, mag-attend kami, pupunta kami. Talagang inaabangan din nila na ano nga gawin namin, uubusin namin ng oras, kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede. Number 2, kanina nga, iniisip namin, nag-uusap kami ni Senator Kiko kung itutuloy pa itong hearing bilang pagrespeto po sa mga nangyayari po sa Mindanao eh. Kung itutuloy ba natin, ano ba mas may precedence? Di ba yung tignan muna natin kung anong kailangan nila doon, how much money the government needs dahil I'm sure may pondo ang DSWD, may pondo ang agencies, pero another, kung ano naman ito, catastrophe na kailangan paglaanan, pagtuunan ng pansin, paglaanan ng pondo. Diba? Mas importante ba itong testimonya ng 18 Marines? Makakapag-antay naman ito. Di babalikan natin sila. Di imbitahan naman natin ulit sila.
Importante yan, testimonya ng 18X Marines kasi meron kang natanggap na 8 malita. Siguro, nagkataon lang na merong lindol, sabi, nagpasakalyin na lang sila. Putsa, akala natin mga takot yung 18X Marines pero sumugod bigla. Oh. Hindi tayo prepared. No? Hindi naman talaga sila handa sa 18X Marines. Akala siguro nila hindi pupunta. Tsaka yun naman ang unang sinabi na hindi mag-attend. Pero consistent Sinabi ni Baligod at sinabi rin ng 18X Marines na pupunta po sila. Yan ang maliwanag dyan. At saka wala. Mukhang ang ginawa ni Tolfok ay tinapos kasi nga baka mapahiya sila, wala silang resource person. Ang resource person nila si Matibag, huli-huli sila dyan, nagkonsultahan talaga sila. Kaya napanood, nahuli kasi sila sa video na nagbubulungan kasama si Matibag. So yun na yung consultative meeting nila. Di sana hindi kayo gumamit ng kuryente dyan, tsaka aircon dyan, tsaka wifi. Pinagastos pa rin yun ang taong bayan ng pera, consultative meeting lang pala. Sana nag-meeting kayo na lang sa Purok. Ito, huli-huli. Ito yung consultative meeting yata na sinasabi nila. Nag-usap ang mga kwanggolo. Ito, panoorin natin. Ayan. Ayan, consultative hearing. Kasama si Matibag. Ito yung sinasabi ni Erwin na nagbubulungan sila. Nagkonsultahan sila kay Kiko Maching. Si Kiko lang naman ang abogado dyan sa kanila kasi nandyan si Our Lady of Insertion. Anak, nagkagwang naman outfit niya ang Lady of Insertion. Siguro mga 20,000 bawat suot dyan. Si Tuta Soto, Makitbulaga, si Bambi de Aquino. Ang coach nila si Matibag. NBI, abogado man din niya si Matibag. So nakinig na sila daan. Yung sigat sa liyan, walang alam, opo. Bumalik. Si Robin doon na pumasok. Ole! Pag si Robin daw kanina pumasok, narinig yung uko. Pumasok pala sila Robin. Sumilip. Yung mga buhaya malita boys, hindi nila alam anong gagawin sa consultative meeting nila. Mga raka-raka. Tigil nyo na yung kabubuhan nyo dyan. At saka hindi rin. Talagang tinapos nila kasi humabol si Tolpok sa regional na trial court ito. Humabol po si Tolpok sa regional trial court. Doon nagsumbong. Nagsampa po ng kaso sa regional trial court si Tolpok. Yung dalawang Marines yata yung sinampa niya. I am with my lawyer, Attorney Jubito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Buluntate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So, ayun na nga po, kasama ko pang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami ng padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Dati daw 6 lang. Ngayon 8 malita na. Tapos may human trafficking pa. Sabaga dire. Meron kang sinasabak Viva Max. Pinagpipili mo daw Pili tayo dyan. Dito ka Ganda daw kasi lapo-lapo. Nang sa kaso sinampa niya? Oral defamation? Hala ka diha. Alam ko yung oral defamation pag public servant ka, okay lang. Defamation, di ba? Yung parang minumura ka, di ba?
Hindi naman ang kaso na yan, oral defamation. Sabi nga ng Korte Suprema, even if to the highest level na pananalita, murahin ka na murahin, walang kaso yan. So yan pala, yung kaso lang niya. Ano pa? Cyber libel? Piyansa lang yan. Sabi na reklamo siya. O, tingnan mo. Ikaw yung Senate Blue Ribbon Committee, inaakusahan ka, ang kapal ng mukha mo, no? At nagsampa ka pa ng kaso sa Regional Trial Court. O, hintayin mo yung Fairless 14, matindi yon. So, yung walong malita mo, magiging 20 yan. Siya na yata yung pinakamaraming malita sa lahat, no? Okay, tuloy. Puro kalukuhan na. Tapos, nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So, talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations nila. So baka po kayo Hindi rin gawa-gawa. Hindi nga nila binabasa yung yung affidavit Talagang sariling knowledge nila Nagkataon lang talaga tulupok na marami kang malita. Ang sapang mo kasi. Dapat dahan-dahan lang. Masyado ka namang nagpakasasa sa malita Siguro kung isa, dalawa, okay siguro. Sabi niya, binabawasan, okay lang. Choice nila yun. Wala kang magawa dun. Kung yun lang yung sasabihin nila, di ba? Wala kang magawa dun. Kahit nagbawas sila, pero yung mga sinasabi nila ay totoo kang tumanggap ng malita. Ano dun? Anong big deal ba dun? Hindi big deal doon. Tinamaan ka pa rin. May mga ebidensya, may mga picture, may mga video. Paano na? Lahat sila nagkaroon ng collaboration. Yung Fairless 14 pa, patay ka diha. Nga tuloy, ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang no? So ngayon, ginaya nyo yung ginawa ng Cayetano Black na gumawa ng subcommittee. Ikaw, gagawa ka ng subcommittee. Gaya-gaya po tumaya, walang originality, walang kwenta to. Ubob talaga. Pinaka-ubob. Walang gayahan. Gawa rin kayo ng sarili ninyong diskarte. Nakagaya lang kayo kay Cayetano na may subcommittee na si Rodante Marcolita yung chairman, gagawa din kayo. Mag-inhibit ka na, i-announce mo na, maggawa ka na ng black and white, no? Memorandum of agreement ako, mag-inhibit kasama si Tuta Soto. Mas maganda yan yung magtatanong walang involved sa malita para magiging patas, no? Wala namang problema dyan Tuloy Hindi na tayo natapos-tapos. Pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na may mga arrest na pong ginagawa at mayroon pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Rimulya. Hindi rin, walang kwenta daw yung yung Blue Ribbon ni Panfilo Lacson. May mga inaresto pero pinipili lang. Wala nga congressman Wala nga si Martin Romualdez. Hanggang ngayon malaya pa rin. Pati ikaw hindi ka kasama doon Pati si Tuta Soto. Yun ang maliwanag na pinipili lang ninyo. Yung inyong iniimbestigahan dyan. Si Chis Escudero nga, absuelto na kasi sumali na sa inyo Si Jingo Estrada lang nanindigan. Ewan ko kay Joel Villanueva. Mukhang nahilot na rin nila Tuloy na ina-actionan niya po ito kagad at pinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Then clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligot, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Mag-inhibit ka na. Natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Baligot? Hindi po. Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po ang nakausap niya. Sir, just to confirm, tatlo lang Tingnan mo ang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee nila,
si Kiko, abogado. Pero yung chairman nila, abogago. Ano ba yan? Ay, sus ko, Ginoo. Okay, mas katanggap-tanggap pa siguro si Kiko magiging Blue Ribbon Committee chairman kasi unang-una abogado siya. Pero bakit si Erwin Tolpo, puro lata lang naman yan eh. Dapat yung ginawa yung chairman, abogado, kagaya doon sa kay Cayetano, yung talagang hinalal ng konstitusyon. O, tingnan mo Senate President, abogado, 'di ba? Alan Peter Cayetano. Sino ang yung Blue Ribbon Committee, chairman, abogado, 'di ba? Sino yung vice chairman, abogado, Rodante Marcolita. Subcommittee chairman, Rodante Marcolita. Abogado, hindi yung lata. Lata, madaling masira. Sa inyo, ang inyong acting daw, meron bang acting Senate President dyan na Senado? Walang alam, ubob. Ayan, Blue Ribbon Committee Chairman, lata rin. Yung abogado tuloy, ayan, yun yung ginawa nilang assistant lang. Las! Yun nga tuloy, Po, out of 18 na maleta boys, ang kinasuhan niyo na 18 na maleta boys, tatlo lang po dahil yun po yung nag-implicate po sa akin eh. Si Gumban, si Waupan at saka si Bolontate ho. Yung iba naman, wala akong namang sinabi. Sir, may tatlo lang. kayo suspension, bakit kaya nila ginagawa ito? Politics. I mean, dahil nga may mga nagsilabasan. Ito na yung sinasabi ko noong pa, I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama dyan sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga pahayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Hindi naman ho kami interesado kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Marami pong interesado na tumakbo na pagkapangulo. Bakit po kami kagad itutulak dyan? Vice Presidente, marami din. Sa pagka-presidente, si Secretary John Vic, nagpahayag na gusto niyang tumakbo. Si Senadora Risa, nagpahayag na may mga tumutulak sa kanya. Si Mayor Lenny, may tumutulak din sa kanya. Bakit ko kami katitignan? Ilang beses na namin sinabi, walang interes. Bakit kayo yung tinitingnan? Si Senyo yung survey firm. Pero wag mong sabihin na kaya nagkaroon ka ng issue sa Malita dahil sa survey kayo ay sinasama sa presidential survey. So ibig sabihin, ang gusto mong palabasin, ang may pakana dito, mga Duterte, los mo, ang babaw ng utak mo naman. Alam mo, Tolfo, ito na lang ang isipin mo. Kaya nadamay ka dyan dahil tumanggap ka talaga ng Malita. Ano ka ni Bungbong eh. Sidekick ka eh. Kaya wag mo nang pagbintangan pa yung eleksyon. Hindi yan. Walang kinalaman sa eleksyon dyan. Ang kinalaman dyan sa flood control, kamalas mo dahil yung mga Marines ay hindi pinasahuran ni Saldico. Promise. Ayan ang nakikita. Hindi kasi pinasahuran ng Saldico. Nagugutom na sila. Tsaka meron silang, I think, may anak yata yung isang ex-Marines na hirap na rin kailangan sa ospital, walang pang ospital. Oh, tapos napanood din nila na merong isa daw sa kanila na miyembro dyan sa 18 ex-Marines na nalubog din sa baha. Pareho sila nalubog sa baha. Kaya lumabas na sila. Kasi nga, nagpakasasa sa pera itong gobyernong Marcos. Kaya ako, Erwin Tolpo, huwag mo nang isama yung sabi mo may kinalaman sa politics, pamumulitika, hindi. Actually, yung Blue Ribbon ni Lacson at ni Tuta Soto, yun yung talagang legit na pamumulitika lang. Pero ito sa Blue Ribbon ni Rodante Marcolita, ang daming tinamaan dyan eh. Walang pamumulitika yan. At saka, yung 18 ex-Marines, matagal na po yan sila sumisigaw. Hindi lang ninyo pinapansin, gusto nga pumunta dyan sa Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon na chairman pa si Panpilo Lacson, hindi nyo inimbita. Sinisiraan pa ni Panpilo Lacson, sinisiraan pa ni Tuta Soto. Pati si Orly Gotesa hanggang ngayon, di natin alam nasaan. Buhay pa ba yun?
Di ba ho? Yung paano ninyo trinato yung Marines na yon. So ngayon ito, 18, nabulaga kayo. Pero ito, matindi po kasi merong 14 daw na Fairless 14. Ayon po kay Mike Defensor na susugod sa Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes na daw to. Ayon po sa kanila mismo. Sinabi rin po yan ni Attorney Levy Baligod kagabi. Pero nagulat po ako, may sinabi rin si Mike Defensor sa interview ng mga vloggers natin kasamahan dyan sa Senado. Sinabi kasi ni Baligod, meron talagang Blue Ribbon Committee hearing sila Senador Pia Cayetano ngayong Huwebes. O, pakinggan muna natin si Baligod at yung Fairless 14 ay mag-attend daw. Si Baligod muna para mas konkreto, no, mas matibay yung ating content. No? Kasi nga, sinabi ni Baligod, pakinggan po muna natin narito. Kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saldico, na mga basurero din, no? Yung nag-deliver din. Hindi po sundalo yung 14? Hindi. Dating sundalo. Lahat solid na dating Marines. No? Para pakinggan nyo rin yung kwento nila kung gusto ninyo. I think magpapatawag si Senator Marcoleta for Thursday. This Thursday? Thursday, sinabi. Sasama niyo na ba yung 14 plus 8? Kung mapadalahan sila ng sapina, I'm sure. Pero parang alanganin. Kasi kung Monday ngayon, Tuesday sila magpadala. Kasi 3-day na notice. Kulang, no? So, maaari kong i-request na next week naman. Sir, may bago kasama yung kayong 14 plus 8, meron bang possibility na may... 14 plus 7, may possibility ba na may bagong mga pangalan na lumitaw? Maaari po, no? At pag masapinahan sila, darating sila. Okay, ito yun 14 plus 7, dapat 21 yan. So ngayon, 14 lang po daw muna yung darating. Ayon po sa kanila mismo kay Baligod. So, ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Marcolita ay sa Huwebes. Patay ka, tulpok! Okay. So, meron din akong napanood na video, no? Ibang version, pero pareho po na magkakaroon ng hearing sa Huwebes at darating po yung 14 na ex-Marines. Kasi sulit daw tong ex-Marines na ito Pakinggan natin. Pero yung 14, karagdagan yun. Lalabas yun sa Huwebes, sa patawag ni Senator Dante Marcoleta. Mga sundalo din yan. Mga kasama nila, mga retired, mga nasundalo. 14 yun, may dadagdag pa na ito. Meron pa daw 7. 7 pa daw po daw. 7 pa po daw ang idadagdag. 14 muna ang lalabas. 14 plus 7. 21. Kung ibig sabihin kung meron pang susunod na Blue Ribbon na pangungunahan po nila Senator Marcoleta. Meron pa. At magsasalita pa yung 14 na mga sundalo. Nagpapasalamat ako sa kanila. Ngayon pa lang, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung ano sasabihin nila. Pero, malamang-lamang, mabigat yung mga sasabihin kong 14 ko. Kanagdagan at magpapatunay doon sa sinabi ng 18. Paano kaya kung totohanin ni Erwin Tulfo yung banta niya na may pipelyuhan siya pag nag-7 yung Blue Ribbon ulit sila? Ano naman ata, yung pagbabanta ni, nagpa-umanina naman siya doon. Pero yung pagbabanta niya, di ba sa kapwa niya senador? Palagay ko, hindi papayag yung 18 months pagka siya nag-12. Pag kinangwelyuhan yung 18 ex-Marines, yung Senator Cayetano Rodante Marcolita, damputin lang sila ng mga Marines. So ito, maliwanag puta, sa sakit ng ulo ni Erwin Tulfo dito. Aray ka! May 18. So sa 18, sumakit na ulo nila. Nagsampa na ng kaso si Erwin Tulfo. Lumabas na yung Viva Max. So ito, ayaw maniwala. May 14 kami. So may backup, reinforcement, no? Puta, Marines na Marines talagang datingan, no? Reinforcement, 14. Pagpatibayin ngayon ng 14, yung mga sinasabi ng 18 Marines po,
Tragis! Baka nga yung kay Tuta Soto Malita, magiging 10 na yan. at saka kay yung kay Bindalo Erwin Tolpo, magiging 20 na yan. Kay Sandro Marcos, kay Bangag, siguro magiging 15 na yan. Mas mabigat daw yung pasabog ng 14 na Marines. Tandaan nyo, may 7 pa. Patay tayo dyan. Kung hindi sila maniniwala sa may 18 na, may 14 na. So ngayon, meron pang 7. Ilabas ang 7, mas maganda itong 7. So ang 4, ang tawag sa 14 ay Fairless 14. Ayan, Fairless. Walang kinakatakutan. Brave 18. Sabi ni dating General Romeo Pocoes, sa Brave 18, natakot na kayo. Antayin nyo ang Fairless 14 na kasama nila. Patay! Sasabog kayo sa mas malawak at malalim na nalalaman nila. Kompleto, ebidensya, meron pang uling susunod na Valiant 7. Ay, yung 7 Valiant 7, aw! Ang ganda. So, yung 18, Brave 18, yung 14, Fairless 14, yung 7 Valiant 7, putang ina yun. Wala na silang tatakas dito. Mga kargador, uwit lang. Patay ka, Erwin Tolpok. Rap-rap. Iyak ay na rap-rap. Ay na po ang mangyayari dyan, May mga pangalan na pala talaga sila. So, yung mukhang talaga to, talaga nila to, pinaghandaan. Mantakin mo, may Brave 18, Fairless 14, meron pang 7 Valiant. Nako! Iyak ka Tulpok dito. So ngayon, ito, nalilito ang taong bayan. No? Sino ba susundin ng taong bayan ito? 2 Senate President. Yung isa ubob. Yung isa abogado. 2 Senate pro tempore. 2 Blue Ribbon Committee Chairman. Magiging 2 pa yung Blue Ribbon Subcommittee Chairman kasi si Tulpok gumaya sa mga Cayetano. Litong-lito na ang taong bayan. Ito. Pakinggan po natin si Senator Rodante Marcolita. Sino bang paniwalaan ng taong bayan? Kasi magkakaroon din ng Blue Ribbon Committee uli sa Huwebes Sarap nito. Fairless 14. Mga ngatog si Tolpok dito. Pakinggan natin si Senator Rodante. Kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya tutuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi Kaya sabi na legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Hindi naman daw hindi naman hearing. Kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Kung yun ay na-elect mo na,
Opo. Sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun ang- Kasi, di ba, nung isang araw pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect sa pamamagitan ng majority of all its members. Senate President, President pro tempore, Secretary, saka Sergeant at Arms. Sergeant at Arms. Yung 3 inelect mo. Ba't yung Senate President ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas Yun, dito. yun po, Sen. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Correct. Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila 4 na opisyal ng Senado. Assuming okay na yun. Sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Napupunan yung 4 na yun. So, bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin yung mayorya sila. Hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Yung isa, ba't di mo pa inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Ito yung, kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Oo, grabe, may punto dito si Senador Marcolita para sa akin. Oo nga naman, nag-elect po kayo ng Senate pro tempore, no? Nag-elect kayo ng Sergeant at Arms, nag-elect kayo ng yung Committee Blue Ribbon. Pero ang Senate President, hindi kayo nag-elect. Kasi kung nanindigan kayo na may quorum kayo, nanindigan kayo na majority, tawag nga sa kanila ngayon, majority na daw sila, anak ng kamuti. Di sana, nag-elect na rin po kayo ng Senate President. Total majority naman yung nasa isip po ninyo eh. Di ba ho? Hindi kayo majority, illegal kayo. Dapat ito talaga may maglinaw sa Supreme Court. At dapat ang Supreme Court ay nakialam dito, no? At dapat meron talagang mag-file sa korte ng paglinilaw kung legal ba or illegal ba yung ginawa ng faction ni Gatchalian nung John 3. Kasi nakakatakot po ito para sa akin Kung sasabihin nila 22 lang yung senador, pero yung roll call nila ay 24. So hindi tumutugma. So kung ano po ang nangyayari ngayon sa Senado. Kasi in-insist nila 22 na lang daw yung senador, pero yung roll call ay 24. Kaya yung 22, yung majority nakuha na daw nila yung 12. Kung tiningnan mo, 12 rin naman sila ni Senator Alan Peter Cayetano, deadlock nga ho yan Kung insist nila na 22, nakakatakot. Tingnan mo kung 22 ang sasabihin nila na senador na lang, so yung majority ng 22 ay 12 nga, no? Ngayon, ito yung nakakatakot. Ito nakakatakot. Sa nakikita ko dito sa impeachment, no? Sa impeachment trial. Ilan ba ang pag 24 sa conviction to pinag-uusapan natin. Pag 24 kasi ang hahanapin po nila ay
2/3, di ba? Ang 2/3 ay 16. Kailangan merong silang 16 para makonvict si Vice President Inday Sara Duterte. Pero kung 22 lang ang pagbabasihan, magiging 14 na lang ang hahanapin nila para makonvict si Inday Sara. Putya. Dapat maging alisto po ang taong bayan dito kasi baka mahuli po ang lahat na yung pala kaya in mind conditioning nila ang taong bayan na 22 lang ang senador kasi nga may kinalaman din pala sa impeachment laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.